So, praise. Test. Check. Hallelujah. Praise.
Blessed morning po sa bawat isa. Blessed morning. Ngayong umaga pong ito, muli tayo sama-sama magpupuri sa ating Panginoon. Excited na po ba ang bawat isa? Amen. Amen. Nakikita ko po yung excitement sa mukha natin ngayon, di ba? Tama po ba? Amen. Kasi papupurihan natin ang ating buhay na Diyos. Amen po ba? Amen. Sa umaga pong ito, bago po tayo manalangin, nais ko po na i-share itong verse, Matthew chapter 29, verse 9. Sabi po doon, "And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David! Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest." Amen. Ang Hosanna po, ibig sabihin po nun is pray, save us in Greek word. So, how about we come to the Lord this morning with a heart of prayer? Amen po ba? Before we sing, before we pray, hallelujah, let's sing the song. When we come before you today, we sing. Hosanna in the highest.
mahabaging Diyos. Doon ay kakampin natin ang kanyang habag sa panahong kailangan. Sama-sama po tayo na manalangin. Hallelujah. Aming dakilang Diyos amang banal, dakila at makapangyarihan, amin pong itinataas ang iyong dakilang pangalan sa amin pong kalagitnaan. At ikaw lamang po ang tanging nag-isang Diyos na amin pong kinikilala. At sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo, kami po, O Diyos, ng mga anak mo ngayon ay dumudulog sa iyo at lumalapit upang handugan ka ng pasasalamat at papuri. Ngayon, Panginoon, hayaan mo po na pasimulan po namin ang pananambahan sa iyo sa pamagitan po ng panalangin. Hayaan mo po na ang kapangyarihan mo ay pumipamala sa aming kalagitnaan. Maranasan po namin, O Diyos, ang iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po, minsan pa, O Diyos, sa pagdako mo po sa bawat sa amin sa lugar ng pananambahan na ito. Salamat sa buhay na pinagkaloob mo po ngayon sa bawat isa, Panginoon, upang kami po ay patuloy na sumamba po sa iyo. Dalangin po namin na patubayan mo po kami sa pamagitan ng iyong banal Espiritu sa amin pong sama-samang pagsamba sa iyo, pag-aalay ng mga awiting spiritual, O Diyos. At dalangin po namin, Panginoon, ng iyong lingkod ng gagamitin ay pangunahan mo po siya, O Diyos, sangkapan mo po siya ng iyong kapangyarihan upang maipahayag po sa amin ang mensahe mo po, O Diyos, na nais mo pong iparating sa amin at mapagpala po kami, Panginoon, at mapalagas ang aming buhay spiritual. At dalangin din po namin yung pangunguna, Panginoon, sa mga awit at tutugtog po, O Diyos, sa panguna po, sa pag-aawitan, Panginoon, sa mga awitin pa lang po ito, O Diyos, ay maranasan po namin ang pagkilos mo po, ang mensahe mo po, Panginoon. Namnamin po namin minsan pa ang bawat kataga, O Diyos, ng mga awitin na aming pong aawitin, aming Ama. At dalangin po namin, O Diyos, ang mga kapatid po namin na sa kasalukuyan na padako po sa lugar na ito. Patubayan niyo po sila at ingatan, aming Ama. At idinadalain din po namin, Panginoon, ang mga kapatid po namin na sa ngayon po ay may dinarandam sa kanila pong katawang lupa, sa kanila pong kalusugan. O Diyos, abutin mo nawa po sila na yung makapangyarihang kamay upang sila po ay gumaling. Pagalingin mo po, sabi mo sa iyong salita, pagalin mo ako, O Diyos, upang ako ay lubusang gumaling. Salamat po, Panginoon. At lahat, Panginoon Diyos, ay pinrovide mo po para sa amin pong ikabubuti. Kaya parapat lamang po na sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy ka po namin na sasambahin sa aming kalagitnaan. At sa ipo namin, Panginoon, binibigay ang parangal na mataas na nauuko lamang po sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. We continue to praise the Lord this morning. Hallelujah. I'll praise in the valley. I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. I'll praise when surrounded. His praise is still waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. Come on, give it up to Jesus this morning. With one heart, with one voice, we say, I'll praise in the valley, I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered.
we're surrounded. His praise is the waters, my enemies drown. If you believe today, come on, let's sing. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Please sing. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know it's still in control. Amen. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as you're breathing, As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? that's why we're singing. Oh, I won't be quiet. My God is alive. Oh, how can I keep it So inside? we gotta keep on. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. With everything that we are this morning, we're gonna give up to you, Lord Jesus. Hallelujah. We got every reason to praise the Lord. Amen. Praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody Come on, louder this time, we'll sing. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, we won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. Oh, how can I keep it inside? Oh, I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Oh, we praise the Lord. We praise you. Praise Lord Jesus. Really, Lord, the wonders that you give, the wonders that you give in our life, Lord Jesus. Even though, Panginoon, kami nagkukulang sa inyo, Panginoon, you always made sure that every day, nandun ka, na nakaantabay sa amin, Panginoon. That's why we keep on singing, we keep on praising, we keep on believing, we keep on worshiping you, Lord Jesus, because we know the promises that you made, Lord Jesus. We believe in the promise that you'll come back and save us one more time, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus.
And I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. There's none I desire beside you. You have made me glad, and I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Oh, let this be our prayer. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but only trust in Jesus' name. Let's sing it one more time. With open hearts we sing. Hope is built in nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but only trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, the weak made strong in the Savior's love. Through the song, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and sorry
before we were born, Lord Jesus. You know us. You knew every detail in our lives, Lord Jesus. That's why you're Lord. You're sovereign, Lord Jesus. You are majestic, Lord God. And we praise you for who you are, Lord God. What a privilege that we are here today just to give you honor and praise, Lord. That's why we're giving everything, Lord Jesus. We're giving everything. Hallelujah. Sa umaga pong ito, nais ko po na bawat isa ay manalangin po sa Panginoon. Magpakumbaba sa Kanyang harapan. Lahat ng mga pagkukulang natin sa Kanya. Lahat ng mga hinaing natin sa Kanya. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng karampatang rest sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus. So we come before your throne. We want to be with you, not only today, Lord God, but for the rest of our lives, Lord Jesus. Oh, we pray na ikaw ang maging sentro ng aming buhay, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang umantabay sa amin, sa bawat paghinga namin, Panginoon. Ikaw ang aming kasama, Panginoon. Maraming salamat po. Sa umagang ito, binibigay namin ang papuri. Ang papuring nararapat sa inyo, Panginoon. Sa pamagitan ng pag-awit namin, Panginoon. Sa pamagitan ng pagkikinig namin, Panginoon. Sa pagbibigay namin, Panginoon. Sa papanalangin namin, Panginoon. Sa fellowship na meron kami, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Matabayanan niyo po kami sa mga darating pa mga araw. We will give you praise and glory. Oh, in Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa, and as we continue worshiping God, we are also gonna show our love for Him through our tithes and offerings. I'll be reading from Philippians 4, verses 14 to 20. At si Pablo po ito, at napakinggan nyo na rin po ito at nabasa before. Yet it was kind of you to share my trouble, and you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving, except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. That I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment and more. I am well supplied. Having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. So, ito pong mga mananampalataya sa taga-Filipos ay nakiisa sa trouble, no? Sa mga suliranin ni Pablo through supporting him in his ministry. Alam po natin na si Pablo is an evangelist, a missionary who went from town to town, location to location across Asia, at siya po ang unang nagpalaganap ng salita ng Panginoon sa mga hentil. At hindi po kayang gawin ni Pablo yon without financial support. And that's why Paul was very grateful for the believers in Philippos dahil nakipag-partnership daw po sila kay Pablo.
although they are not with Paul during that time, nasa Filipos sila at Paul was from in different locations, sila po ay partnership sa gawain sa ministeryo ng Ebanghelyo ni Pablo. At sabi niya, not that I seek the gift. Ibig pong sabihin, sinasabi dito ni Pablo, bagamat si Pablo po yung sinusuportahan, even the givers, the partners, financial partners ni Pablo, they also receive credit. Ito po ang sinasabi ng Panginoong Jesus in the gospel. Do not store your treasures here on earth, but store your treasures in heaven. Ito pong mga mananampalataya sa Filipos ay nagtatanim, nag-i-invest ng kayamanan sa kalangitan by supporting and partnering with Paul in the ministry. So ganun din po ang sa panahon natin. When we give our tithes and offerings sa simbahan, sa church, sa gawain sa ministeryo, we become partners, not just of the pastors, the leaders, but of the church. And also, we are storing up treasures in heaven. Naniniwala po ba kayo doon? Na when you give to the church, kayo po ay nagtatanim ng kayamanan sa kalangitan. At maha-harvest po ninyo yon pagdating sa kalangitan. And although the harvest, the ultimate harvest would be in heaven, sabi ni Pablo, and my God would supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Naniniwala po ba tayong mayaman ang Panginoon? At naniniwala po ba tayong kayang tugunan ng Panginoon yung pangangailangan natin? At sa pamamagitan po ng pakikiisa sa Panginoong Hesus, kung tayo ay na kay Kristo, yung mga riches na yon ay sa atin din po. So imagine the blessing. You are not just storing treasures in heaven, God would also supply our needs here on earth. So sa pagbibigay po natin, I pray na wala po tayong hesitation, wala po sa isip natin negative yung computation sa budget, but we think we are storing up treasures and God would supply our needs. Let's pray. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin patuloy sa umagang ito at nagpapasalamat kami sa inyong pagpapala. Salamat Panginoon sapagkat kami pinagtipon-tipon mo upang mapurihan ka at mapasalamatan at makasama ang mga kapatiran. Lord, tanggapin niyo po ang aming mga kaloob. Gaya ng sabi ni Pablo, ito ay mabangong samyo para sa inyo, katanggap-tanggap na sacrifice offering para sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami ay kayang makipag-partner sa ministeryo at makiisa sa gawain through financial support, O God. Lord, alam namin na wala pong masasayang sa mga bagay na ito at ang lahat ay tutugunan mo sa mga ayon sa inyong kayamanan kay Kristo. Ito aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, good morning. Praise the Lord. Dumako po tayo sa ating mga announcement. So ito po munang meron po tayong first timer ngayon. Ayan.
si Sister Laika P. Villadolid. Nandyan po ba siya? Pwede po bang tumayo? Ayun, si Ate Laika. Amen. So mamaya po, ipagpipray po namin kayo. Wala na po ba? Isa lang siya? So, kung meron pa pong mga first-timer na dumarating, ay pwede pong magpa-register dun sa ating person na naka-in-charge po. So, we have upcoming events. Meron po tayong parating na Night of Worship and Prayer. Ito po ay gaganapin sa March 29 sa hapon po ito, no? 3 p.m. Dito po sa ating church, sa CCLCC. Suportahan po natin ang gawain ng Panginoon. Sama-sama po tayong magpuri at sumamba, no, sa kanyang dakilang pangalan. Sabi nga po ni Pastor Charlie, no, yung about worship, hindi lamang sa pag-aawitan, no? Hindi lamang sa pagtugtog, pagsayaw. Worship is more than that, no? Mas malalim pa ang ibig sabihin ng worship. Ano po? So, wag po natin kalimutan, i-mark na po natin yung ating mga calendar, no? Sa March 29, a night of worship and prayer. Amen? So, ito na po ang pinaka-exciting, no? Sa next Sunday. Ready na po ba kayo? Oh, ready na. Dinig ko yan, ha? Okay. Next Sunday po, anong oras po ang ating service? 9 a.m. So, tayo po ay gigising dapat 6 a.m. para mag-prepare, no? Para medyo mahaba-haba yung allowance na pag-prepare natin ang ating mga susuotin, ano? O kaya gabi pa lang ay prepare na natin yung ating susuotin, ano? Para hindi po tayo mag-ahol sa oras. So 9 a.m. po, next Sunday, ang ating service. Ang ating corporate prayer naman ay 8:30 siya, 8:30 ng umaga. Dahil next Sunday po ay per Sunday. Ano po? And our adult Sunday school is 8:30 a.m. din, no? So sabay po sila. Yung corporate prayer is 8:30. Tama? Oh, yung per Sunday po yon. Amen. So, sige po. Inanyan ko po yung ating first-timer na si Sister Laika Villadolid na tumayo. Atin po siyang ipanalangin. Sige po, stress po natin yung ating mga kamay kay Sister Laika. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa aming pong kapatid na si Sister Laika. Ay idinako mo po siya. Hindi po aksidente na siya po ay naparito, Panginoon. But ikaw po ay may layunin sa kanyang buhay. Kaya po siya naririto ngayon, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyang masumpungan ang iyong kalooban sa kanyang buhay, maging sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Sister Laika. Ikaw po ang isang patuloy na mapapurihan sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, sabay-sabay po nating basahin ang ating New City Catechism. Sige po. Ready? 1, 2, 3. Ano ang tangi nating pag-asa? So, question number 8. Ano ang kautusan ng Diyos na nakasaad sa 10 utos? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang giyukuran, ni sasambahin sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos.
Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoong mong Diyos. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Amen. So ang teksto po natin is Exodus 20 verse 3. Purihin ang Panginoon. Sa oras na ito, ihanda na po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos na ibabahagi po sa atin ng ating Senior Pastor, Pastora Vicky Bersosa. Magandang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo sa pagbabasa mula po sa Hebreo chapter 8. So, yung ibang mga announcement ay hindi na po na ibahagi pa, pero pakiusap po yung ating mga cellphone ay i-silent na po natin at iwasan na rin po ang pagtatanong, pakikipag-usap sa mga katabi. Sa Hebreo chapter 8, ito po ang pinapahayag ng salita ng Diyos. Si Jesus ang ating pinakapunong pari. Ito ang ibig naming sabihin, mayroon tayong ganyang pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa dakong banal, sa tunay na toldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Tungkulin ng bawat pinakapunong pari ang mag-alay ng mga kaloob at mga handog, kaya't kailangan ng ating pinakapunong pari ay mayroon ding ihahandog. Kung siya ay nasa lupa, hindi siya maaaring maging pari, sapagkat mayroon mga paring naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit, sapagkat nang itayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na pinagbilinan sa kanya ng Diyos ang ganito, tiyakin mo ang gagawin mo ang lahat ayon sa huwa. Ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila, dahil siya'y tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti, sapagkat ang tipang ito ay nakabatay sa mas mainam na pangako. Kung walang kakulangan sa unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan. Kaya't sinabi niya, darating ang araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Huda. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan, ganito ang gagawin kong tipan sa bayang Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos, isusulat ko ito sa kanilang mga puso, at ako ang kanilang magiging Diyos at sila'y aking magiging bayan. Hindi na sila kailanman tuturuan ang isa't isa at sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nila lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa niya ang una, at anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sandaling panalangin lamang po. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo. Dinadalangin namin, Lord, na buksan mo ang aming mga puso, ang aming kaisipan, ang aming pandinig, upang lubos naming ma-realize, maunawaan at maipamuhay ang mga katotohanan mula sa iyong mga salita. Maghari po ang kapayapaan sa aming kalagitnaan sa pangalan po ni Jesus. Amen. So maaari na po kayong makaupo sa presensya po ng ating Panginoon. So dito po sa Hebreo chapter 8, ay ang title na kinuha ko na rin po dito ay yung kung ano po yung naisulat po doon sa pinakataas ng chapter, The High Priest of a New Covenant. So, wala pong ibang tinutukoy kundi ang ating Panginoon. Siya po ang ating pinakapunong pari. So, nais ko lang pong magbigay ng mga ilang mahahalagang yung chapter context and even the background po ng Hebreo chapter 8. So, dito po,
yung ministeryo po ng ating Panginoon bilang high priest is superior. Ibig pong sabihin ay naaangat po doon sa mga kasalukuyang high priest nung panahon po na kung saan naglilingkod po sa loob ng templo. So sabi po ay, it is superior since he has given a better position. And then, he serves in a better location than the priest of the old covenant. So, meron pong paghahalin tulad po yung new covenant compare po doon sa old covenant, yung luma at bagong yung agreement, tipan, pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan. So, this chapter sets up the idea of earthly things being shadows of heavenly things. So kung ano po pala yung mga nagaganap nung panahon po, way back sa time ni Moses, ito po ay shadows. Ito po ay paglalarawan lamang kung ano yung nagaganap sa langit. So it is a shadows. What is happening in heaven. So this chapter sets up the idea of earthly things being shadows of heavenly things, especially when it comes to the temple and sacrifices. So, bago po ako tumungo dun sa point number 1, karugtong pa rin nung aking pong background po dito, the chapter begins by extending a bridge from prior ideas. Ano po ba yung mga naunang mga chapter patungkol po dito sa ating Panginoon? Kasi ito pong Hebreo po ay pagpapakita nung ang Panginoon ay superior than the prophets, than the angels, and even kay Moses. At siya po ay inahilon tulad kay priest or the high priest na si Melchizedek. So lahat po ng ito ay ipinakita yung pagkaangat po ng ministeryo at paglilingkod ng ating Panginoon bilang high priest. So yun pa nga po, nabanggit ko na, ano po? So, the chapter begins by extending a bridge from prior ideas. Sa chapter 4, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. We have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. So ito po yung katotohanan, ang Panginoon ay nagkatawang tao, at sabi po doon, siya ay karapat-dapat at yung qualified po siya upang maging pinakapunong pari sapagkat nire-represent po niya ang humanity, ang sangkatauhan. Kasi doon po sa lumang tipan, yung mga priests and even the high priest, sila po ay makasalanan. Meron pong kasalanan sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Samantalang ang ating Panginoon, though siya po ay Diyos na nagkatawang tao, nagpapakita na kinakailangan na maging tao siya upang maranasan niya yung pinagdadaanan ng tao. At alam niya kung ano yung mga kalagayan po natin bilang kanyang nilikha. So, sa Tagalog po, ganito po ang sinasabi, no po, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. So, pagpapatunay lamang, natapos na po yung from time to time na paghahandog sapagkat minsan lamang, sabi po ng Hebreo, once and for all, isang beses lamang ginawa ng ating Panginoon, siya ay namatay at mayroong paghahandog ng kanyang buhay sa katubusan ng kasalanan ng sangkatauhan. So yun po yung layunin ng pagliligtas ng Diyos upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. So pumasok na sa kalangitan. So ini-offer na po niya ang kanyang buhay sa Diyos Ama at ang kanyang dugo ay inihandog niya bilang katubusan ng ating mga kasalanan. At sabi po, pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos, si Jesus na anak ng Diyos. In verse 15, chapter 4, ng Hebreo pa rin, chapter 4, verse 15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanman, hindi nagkasala. So ito yung
mainam at napakaganda. Alam po niya ano yung katayuan, ano yung mga pinagdadaanan ng tao, kung kaya't sabi po doon, he is most qualified upang maging pinaka-high priest, upang ihandog ng minsanan ang kanyang buhay at ang pagkabubo ng kanyang dugo doon sa cross. Sapagkat sabi po, siya ay naging high priest at sabi po doon ay tinukso siya. Alam niya kung paano yung pinagdadaanan ng mga tao. Ano yung mga kahirapan na pinagdadaanan. He can relate to what we experience. Alam niya kung ano yung mga nararanasan natin bilang tao. Pero sabi po doon, tinukso siya sa lahat ng anggulo. Lahat po ng ng anggulo po 'yun, tinukso siya. Di ho ba after na 40 days na fasting po siya, prayer and fasting, immediately ay dumating ang kaaway si Satanas upang tuksuhin siya. Sabi niya, alam ni Satanas na ang Panginoon ay nagugutom kasi isipin niyo 40 araw na hindi ka kakain ng solid food. Sa atin nga, di ho ba? Minsan, mag-i-skip ka lang ng merienda, mayang konti ay nanginginig ka na sa gutom. May nakaka-relate po ba doon? So ganun ang katotohanan, ano lang yun, na-snack lang yung in-skip ninyo. Mga ilang oras lang yun, gutom na kayo. Pero ang Panginoon, 40 days. Day and night po yun. So immediately, alam ni Satanas na ang Panginoon ay gutom dahil siya ay tao. Sabi ni Satanas sa kanya, kung ikaw ngay anak ng Diyos, sige nga, gawin mong tinapay ang batong yaan. Meron bang imposible sa Diyos? Wala. Kaya po niyang gawin iyon. Pwede niyang gawin tinapay ang mga batong yun. Pero sabihin natin, sa sandaling sundin niya or sumunod siya doon sa ipinag-uutos ni Satanas, ibig sabihin, nagpailalim na siya doon sa kapangyarihan ni Satanas. So sabi niya, kung titignan po natin sa Mateo chapter 4, salita pa rin ng Diyos ang ibinalik ng Diyos kay Satanas. Sabi niya, ang tao ay hindi sa tinapay lamang nabubuhay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So, yung series pong yon ng temptation ng ating Panginoon ay makikita natin si Satanas, alam niya ang Biblia. Alam niya ang salitaan ng Diyos. Actually, di ho ba doon sa Matthew 4, nag-quote siya ng mga scriptures. Kinote niya. Meaning to say, alam niya ito. Pero ang Panginoon, binabalik din niya yung salita ng Diyos. Binabalik din niya yung salita niya kay Satanas. At sabi niya na, hanggang dumating sa pinaka-last part po noon, di ho ba, doon sa pinakil ng temple, sabi niya, nakikita mo yung glorying ito, lahat ng kahiraan niya ito, ibibigay ko sa iyo yan. Lamang yung sumamba ka, at yung parang magpatihulog ka, at sambahin mo ako. So, makikita natin, sa panahon natin, madami po yung nasisway yung kanilang paglilingkod sa Panginoon in the sense na ipinagpapalit natin yung glory. Dahil natetempt tayo na, ang sarap pala na maranasan yung mga ganito. Ang sarap pala na yung hindi ka, hindi yung katulad lamang nung yung average living na eto lang, na napaka-simple. Kaya dito ay sinabi ng Panginoon na ang Diyos lamang ang dapat mong sambahin. So wala nang iba. Ang Diyos lamang ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. So, yun po yung mga prior mga points and chapter po bago po ang Hebrews chapter 7. And even in chapter 5 verse 5, sabi po doon, Christ did not take on himself the glory of becoming a high priest. But God said to him, you are my son. And he says in another place, you are a priest forever in the order of Melchizedek. So dito sa Tagalog po, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. And then in verse 6, ikaw ang pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. And finally, the end of chapter 7, alam po natin last time, na-share ko po last January, yung
yung order ng pagkapari po ni Melchizedek. So, the end of chapter 7 included a description of a priest who was perfect, sinless, and unending. Jesus is the high priest of a greater covenant. This chapter explains that Jesus is the perfect priest and that currently serving in a greater place. So, finally, in order to demonstrate this, the writer explains that earthly objects such as tabernacle are intended to be symbols of the real covenant of God. Since the promise of the new covenant is heavenly and eternal, it is far greater than the old covenant which failed due to the weakness of humanity. So, bagamat ang Diyos po ang gumawa ng mga covenant na ito, even in the Old Covenant, sa Old Testament, ang Diyos po ang may akda ng lahat ng ito. Pero pagpapakita lamang, sabi po doon, dahil ang mga tao ay hindi nila kayang sundin yung mga alituntunin, mga kautusan, mga batas ng Diyos, dahil sabi po doon, humanity fails to do what God intended them to do because of their weakness. Mahina at kulang sa kakayahan ang tao at punong-puno ng kasalanan. So, hindi po nila magawa yung mga batas na ibinibigay ng Diyos sa kanila. So, as I go and proceed in my point number 1, the superiority of each sanctuary. So, the place is better, heavenly sanctuary. So, yun po ay sa verses 1 and 2. Heavenly sanctuary, the true tabernacle set up by God, by the Lord, and then not by human hands. So, itong tabernacle na ito, ay ang Diyos ang siyang gumawa, ang may akda, at siya po yung author. Siya yung architect, siya yung nag-design po nito. So, napakainam po sapagkat, sabi po doon, heavenly sanctuary. So, the true tabernacle set up by the Lord, not by human being. And, next po, the priest is better or superior. Jesus himself ministers in this sanctuary. Okay, we do have a high priest seated at the right hand of the throne of God. So, alam ko po na marami po sa mga kapatid, you have visited other places, magagandang lugar, pero parang sabihin natin, wala pa tayong idea, ano ba yung langit? Pero ako, I have the privilege na siguro mga more than 10 years ago na dahil po sa co-op, na nakarating po kami ng Malacanang Palace. Ang alam ko po, ang presidente pa noon ay si Erap. So, sobra akong namangha dun sa palasyo ng Malacanang dahil red carpeted at napakaganda ng lugar. And probably sa ibang mga kapatid who went abroad, visiting other places, nakakarating kayo sa mga palasyo doon dahil minsan pinapayagan naman na makapasok doon sa mga palasyo ng mga hari o kung sino man po yung mga ministers. Mamamangha kayo doon sa architectural design ng mga lugar na ito. Napakaganda at masasabi mo na lang, wow, ang ganda. Ang sarap na makatungtong doon sa mga ganoong lugar. Pero how much more doon po sa lugar na ito. Sabi po, the place is better and it is heavenly sanctuary. So, last time po, nung I have the privilege to visit Japan, yung palasyo po ng emperor, nakatago po siya sa mga puno. Pero doon po siya nasa city po siya. Sabi po nung nagtutur sa aming hapon din po yun, sabi niya, nandiyan sa Gawidyaan yung palasyo ng emperor. Tinatakpan po ng maraming puno at wala kayong makikita kahit anong architectural nung palasyong ito. Kaya hindi po namin nakita. Nandun po kami sa city, tinuro lang niya na doon sa gawing punong-puno ng puno. Pero
probably for safety precautions, protection po ng kanilang emperor, ano man ang mangyari. Kaya ganoon na pinoprotektahan nila. So here, the place is better, heavenly, sanctuary, and then ito po ay set up by the Lord Himself, not by human being. And then the priest is better, superior. Jesus Himself ministers in this sanctuary. So, we do have a high priest seated at the right hand of the throne. Ano pong mga implications nito? So, Jesus Christ's position of highest honor, power, and authority in heaven. So, alam naman natin, di ho ba? Kapag sinabing kanang kamay o nasa kanan ng luklukan ng Ama, ang walang ibig ipakahulugan po nito, kundi highest honor, power, and authority in heaven. And then, describes as Jesus' ascension to heaven and His current state of exaltation, and Jesus has complete authority over all creation and is actively interceding for believers. So sabi po sa Timothy, He is our mediator. Siya yung namamagitan sa tao tungo sa Diyos. So, kasi di ho ba, wala tayong kakayahan na directly mag-approach sa throne of grace. Kaya lahat ng ito, kinuha ng ating Panginoon. He's been our mediator. Siya ay tagapamagitan. Siya yung tagapamayapa. Alam natin na kapag meron mediator, no po, siya yung nag-unite doon sa two parties. So siya po yung nag-unite sa atin upang maging tama ang ating relasyon sa ating Ama. Nais ko lang balikan ng konti itong implication ng seated at the right hand of God. Alam natin, mayroong isang ina ang nag-approach sa ating Panginoon isang beses, di ho ba? Kasi alam nila na kapag ang isang hari ay tumungo na doon sa kanyang trono o naupo na doon sa kanyang trono, meron mauupo sa kanyang kanan, meron mauupo sa kanyang kaliwa. Kaya itong inang ito na napakalakas ng loob na mag-approach sa ating Panginoon, sabi niya, Panginoon, maaari, kasi dalawa yung anak niya, dalawa dun sa alagad, anak niya, sabi niya, Panginoon, maaari po ba isa sa kanan, isa sa kaliwa ang mauupo sa aking mga anak? Kaya alam niyo, nagalit po yung mga alagad. Ang bihira naman, tong nanay na ito, kumbaga, nangunguna na kung ano yung gusto niyang mangyari sa kanyang mga anak. Kasi ito po yung nagpapakita ng honor, ng power, and authority. So, ito po yung ini-imply ng seated at the right hand of the majesty. Okay. So, yun po yung the superiority of each sanctuary. And next, as we proceed dun po sa pangalawa, the superiority of its sacrifice. So, the Levitical priests were appointed to offer both gifts and sacrifices. Okay, sa verse 3 po yun. Their priesthood was prescribed by the law. So, alam naman po natin yung mga previous lesson po natin, mga naaral po natin mula po sa chapter 1 hanggang 7, na araw-araw meron pong mga paghahandog sa loob ng templo. At yung paghahandog ng pinakapunong pare, high priest, once a year lang po ito, yung tinatawag na atonement. Once a year. Pero every day, ay meron po silang mga paghahandog na ginagawa. So, ibig lang sabihin na ang pagiging Levitical priest ay talagang nakakapagod na gawain. Talagang yung talagang nire-required ng napakalaking responsibility sapagkat yung mga tao ay umaasa sa kanila at lalo na po sa high priest. Kasi once a year po, yung handog na ito ay tutungo po siya doon sa Holy of Holies upang i-sprinkle yung dugo. At ito po ang nakakalungkot. Doon po sa mga high priest na ito, doon sa Levitical priest na ito, kapag hindi po tinanggap ng Diyos yung paghahandog na ito, yung alay na ito, yung mga sakripisyong ito, alam po ninyo mangyayari, mamamatay po yung kanilang pinaka-high priest at hahatakin na lang po ito palabas.
Kasi hindi po sila makakatungtong doon po doon sa tabernacle. Actually, doon po I think Leviticus yun, nung binibigyan ng utos ng Diyos si Moses, meron parang pinaka-fence para hindi sila magko-cross doon sa lugar na yon. At sabi po doon, maging ang mga hayop, masagi nila ito, mamamatay sila. So ganoon po ipinapakita ng Diyos yung kanyang kabanalan na hindi lahat ay maaaring humawak, mag-cross doon sa mga fence na ito sapagkat ganoon ipinapakita ng Diyos yung kanyang kabanalan. Kaya sabi ko nga, once a year, yung pinaka-high priest ay tutungo doon sa kabanal-banalang lugar upang maghandog nung atonement na ito para sa kanyang kasalanan at ng buong Israel. And mind you this, kapag hindi po nalugod at hindi tinanggap ng Diyos ang mga paghahandog na ito, immediately mamamatay ang pinakapunong paring ito at for the whole year, sila po ay nasa ilalim ng galit. Sila ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos at makikita natin even in the Old Testament time, di ho ba? Once na sila po ay sumusunod sa Diyos, nararanasan nila yung gabay ng Diyos, yung mga pagpapala ng Diyos. Pero once na sila ay nag-disobey sa Diyos, hinahayaan ng Diyos na sila po ay kubkubin ng mga kalaban nila. Hinahayaan ng Diyos na sila ay matungo sa kapangyarihan ng kanilang mga kaaway. Dahil po yun hindi po sila nagtiwala, dahil sila ay hindi sumunod, dahil sila ay sumuway sa kalooban ng Diyos, kung kaya't pinapahintulot ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito sa kanila. Okay, so their priesthood was prescribed by the law. So ito po yung hinihingi ng batas. And then let's proceed to B. The Lamb of God. Okay. His priesthood is in the order of Melchizedek. Probably a sort of short review kasi last month lang naman natin naaral yung tungkol kay Melchizedek. Sa chapter 7 ng Hebreo pa rin, verses 1 to 3, si Melchizedek po, sinabi po doon, King of Salem, and priest of King of Salem and priest of God Most High. And then his name, ano pong ibig sabihin nito? King of Righteousness. At hindi lamang po yun. Ano po yung Salem? Means King of Peace. So he is a King of Righteousness and King of Peace. And then, like the Son of God, he remains a priest forever. So inihalin tulad po siya. Like a Son of God, he remains a priest forever. And then in Genesis chapter 14, verse 18 to 20, dito po ay nagkaroon ng pagkikita si Abraham at si Melchizedek. Mula po sa pagtatagumpay na naranasan ni Abraham nung iniligtas po niya ang kanyang pamangkin na si Lot. So dito po sa Genesis 14, Abraham acknowledged Melchizedek as a high priest of God Most High. And then, Melchizedek order of priesthood was one of kingship, peace, and righteousness. So, tanging si Melchizedek po ang tinaguriang high priest at hari. So, alam naman po natin sa lumang tipan ay yung kung hari lang sila. Kung sila ay priest lang sila, walang parang conflict of interest at probably ay hindi po magiging hindi po pinapahintulot ng Diyos na magkaroon po sila ng dual na responsibility maliban lamang po kay Melchizedek na he is both a king and priest. So, the Lamb of God, his priesthood is in the order of Melchizedek. And then the Lord Jesus offered the sacrifice of Himself. Inihandog ng ating Panginoon ang kanyang sarili. Sacrifice of Himself. So yun po ay sa Hebrews chapter 7, 27, 9, 25 to 28.
10:10, 12, and 14. And finally, His sacrificial work is completed and effective. So, kompleto na po yung paghahandog na ginawa ng ating Panginoon. Kaya siguro minsan, palapit na naman yung Holy Week. Probably, no? Tanging dito sa Pampanga, lalo na po doon sa Kutod na meron pong mga taon-taon panata nila na nagpapapako sila sa krus. Alam ko po na wala pong nagdi-desire sa inyo na magpapako sa krus. Tama po ba? Kasi alam na natin yung katotohanan. Tapos wala na rin po sa atin dito siguro yung grupo-grupo, no? Naglalakad tayo doon sa daan, sa highway, o kaya sa mga street from church to church. Tapos sinasaktan yung kanilang mga sarili. Anong mga ini-imply nito doon sa mga taong ito? Siguro isip nila, parang hindi ba ang tamang nila, yung isip nila, magbabawas sila ng kanilang kasalanan. Tama po ba? Bawas kasalanan eh. Magbabawas sila ng kasalanan nila. Tapos ang nakakatuwa nito, right after po nung mga ginawa nilang sakit sa kanilang mga sarili, pagkatapos po noon, makita nyo dun sa umpukan, ano po yung mga tinataas nila? Meron na po silang mga tinataas na bote, di ho ba? So, ngayon yon? Nagbawas sila ng kasalanan, tapos dagdag bawas, binawas nila yung kanilang kasalanan immediately na after na nagkaroon sila ng mga vows na yoon, pagtupad sa mga pangako nila, ano man yung mga pangakong yoon, agad-agad nakalimutan nila dahil na naman yung Diyos na kanilang tinataas, yung kanilang sabi nga po, inumin daw po ng tunay na lalaki. Alam ko po na hindi yun matotoo, tama po ba? Hindi po yun ang tunay na iniinom ng mga tunay na lalaki. So, yun po. So, and finally, the superiority of each covenant. So, ito po ay sa verses 5 to 13 ng Hebrews chapter 8. So, Old Covenant through Moses. Okay. The Old Covenant cannot secure perfection. So, bakit? Kasi, di ho ba yung mga priest and even the high priest, nagkukumit sila ng sin. Nagkakasala sila kasi tao sila. Kaya hindi nila kailanman pwedeng ma-secure yung perfection sa kanila. Kaya nga, sabi mo nga po, yung humanity's weakness, they could not comply to what the laws required dahil meron kahinaan. Sobrang mahina ang humanity. At from time to time, nagdi-disobey sila. Nagkukumit sila ng kasalanan. So the Old Covenant cannot secure perfection. And law was a revelation of God's moral standards and consequences of disobedience. So makikita ninyo na ito yung mga batas ng Diyos. Pagpapakita lamang na ito ang banal na Diyos, ito ang tao na punong-puno ng kasalanan. So every time makikita natin na ito yung mga batas, ito yung mga laws na nais ipatupad ng Diyos. Tapos ito yung tao. Sinisikap ng tao na tuparin yung mga batas na ito. Pero, di ho ba 10? Pero dun sa isa ay nag-fail ka. Automatic, hindi mo nasunod yung mga batas na yon. Minsan, isang napakabata, napakayamang lalaki ang nag-approach sa Panginoon. Ang ganda nung kanyang paglapit sa Panginoon. Panginoon, nagawa ko na po lahat ng mga pinag-uutos mo. Ano pa ang dapat kong gawin upang yung parang something na mapabilang ako sa yung sa yung kaharian, parang ganun, di ho ba? So sabi ng Panginoon, sabi niya doon sa napakayamang lalaking ito, ipamigay mo ang iyong mga kayamanan. Ipamigay mo ang iyong mga kayamanan sa mga mahihirap, sumunod ka sa akin. So, ang katotohanan po pala, kahit na sinisikap po niyang sumunod, tuparin yung mga batas ng Diyos, pero yung naghahari po pala sa kanyang puso, hindi pala siya yung tunay na naglilingkod sa isang buhay, isang makapangyarihan na Diyos, kundi ang Diyos niyo pala yung kanyang kayamanan. Ang Diyos niya pala ay ang kanyang pera. Siguro, no, masasabi natin, most probably, kung siya po ay sumunod doon sa pinag-uutos ng Diyos,
tingin niyo po ba, magiging mahirap ang taong ito? Dahil siya ay sumunod sa Diyos? Magiging mahirap kaya siya dahil ipinamigay niya yung kanyang kayamanan sa mga mahihirap, tapos sumunod siya sa Diyos? Magiging mahirap kaya siya? Hindi. Kasi alam naman natin yung mga pangako ng Diyos eh. And next makikita natin, sabi nga, yung new covenant na ito has a better promises. Mas maiinam, mas magaganda, at mapanghahawakan natin ang pangako ng Diyos. Sa ating paglilingkod, sa ating mga karanasan, sa mahabang panahon, nagtapat tayo sa Diyos. Naglingkod tayo sa Diyos. Sa panahon po ba natutungo tayo sa hapagkainan at tayo ay kakain? May mga panahon po ba na empty yung table natin? Okay. Hindi po. Kahit minsan, hindi po natin naranasan na tayo ay hahapag sa ating lamesa. Tutungo tayo dun sa hapagkainan. Ni minsan, hindi natin naranasan na empty yung lamesa natin. Can you say amen? Kasi pinasasagana ng Diyos yung mga taong nagtatapat sa Kanya. Kinakatagpo ng Diyos ang ating mga pangangailangan. At hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa mga mumunting mga bagay. Alam ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Kaya kahit minsan, hindi nag-fail ang Diyos sa kanyang mga salita. Hindi nag-fail ang Diyos sa mga salita, sa kanyang mga pangako sa atin. At ang mga katotohanan, sabi po niya, kung sino siya noon, ngayon at bukas, siya pa rin ang isang Diyos na ating pinaglilingkuran. God never fails. And He's been true to His promises. He's been true to His word. Kaya, salamat. Dahil tayo po ay nakasumpong, nakakilala sa isang tunay na Diyos na alam yung ating kalagayan, alam yung ating pinagdadaanan. Sa mga kapatid ko na may mga pinagdadaanan, alam ko po, minsan mahirap, minsan madidilim na daan ang pinagdadaanan natin, mga pusikit na daanan. Pero sa dulo po ng daan na iyon, alam po ba ninyo, meron liwanag, meron pag-asa sa lahat ng mga nagtitiwala, sa lahat ng umaasa sa Kanya, meron pag-asang ibinibigay ang Diyos sa atin. At meron po siyang pangako. At sabi nga, I think sa Samson or sa Lamentation, di ho ba, yung pag-iyak, ano lang yun sandali lang yun. Sapagkat kinabukasan, ito yung bagong pag-asang ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya kung sa gabi parang umiiyak tayo, namimighati tayo, parang isip natin na ang bigat-bigat, dala-dala ko yung napakabigat na pasanin sa aking balikat. Mind you this, God is with you. Kasama mo ang Diyos at kahit kailan, hindi ka niya iniwanan. So the Old Covenant could not secure perfection. The law was a revelation of God's moral standards and the consequences of disobedience. And then, the law has not power to save. Its purpose is to condemn sin. So itong mga batas na ito na ibinigay sa lumang tipan, sabi po doon, wala siyang kapangyarihan upang tayo po ay iligtas. Has no power to save us. Its purpose is to condemn sin. Ang nais ay hatulan ang kasalanan. At salamat dahil tayo'y makasalanan, tinubos tayo ng Diyos, ang Panginoong Jesus ay namatay para sa atin. Ano po? And then, the Old Covenant sacrifices could not cleanse the conscience and obtain forgiveness. And the Old Covenant could be replaced by New Covenant. And as we proceed, the New Covenant, through our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the mediator of the New Covenant. Yun po ay sa Hebrews 8:6, 9:15, 12:28. And then His covenant is a work of God alone. Itong bagong tipan na ito, yung pakikipagtipan na ito ng Diyos sa atin,
ang Diyos mismo ang may gawa nito. Ang Diyos mismo ang may akda ng lahat ng ito sapagkat nais ng Diyos na abutin natin siya. Nais ng Diyos na abutin tayo. Ang tao kasi madami tayong gustong maabot eh. On our own way, lalo na po sa iba probably no, na hindi po mananampalataya, isip nila, kaya nilang i-approach ang Diyos sa pamamagitan ng mga pagbibigay, paglilimos sa mga mahihirap, paggawa ng mga mabubuti, pagtupad ng kanilang mga pangako. Yun po ang isip po nila. Malulugod nila ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Meron po kaming kaibigan ni Pastor, no? Pero salamat sa Panginoon dahil sa pamamagitan ng anak niya, nadala po siya sa Panginoon. Napaka-panatiko po niya doon sa kanyang relihiyon. At minsan ay, nung kausap pa namin siya ni Pastor, may pagkakataon, pupunta po siya sa Pangasinan. Alam po ninyo kung ano yung pinakasikat na simbahan somewhere in Pangasinan? Ayun, Manawag. Pupunta po siya ng Manawag. At siguro, meron po siyang panata doon sa kanyang Diyos, doon sa Manawag. Kaya pupunta po siya doon upang mag-pay ng tribute doon sa kanyang, sa Diyos na kanyang kinikilala. At salamat dahil ginamit ng Diyos yung kanyang anak na isang believer at ngayon ay naglilingkod, sila po ay nananambahan na buong pamilya sa isang iglesia po. Dito rin po sa Sindalan po. Okay. So, His covenant, this covenant is a work of God alone. Ang Diyos po ang may akda, siya ang may kinalaman, nakakaalam ng lahat ng ito. And it is a declaration of what God will do for His people inwardly. Sa Jeremiah chapter 31, dito po ay meron pong propesiya si Prophet Jeremiah. Ano po yung ipinangako ng Diyos na ito? Sabi po niya, I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God. And they will be my people. They will all know me. I will forgive their wickedness, and I will remember their sins no more. I will put my laws in their minds. So, nais ko pong tignan lang natin ang ilan mga katotohanan po dito. So, ito po'y napakahalaga, po. Sa Lumang Tipan, nung nakikipag-usap ang Diyos kay Moses sa Mount Sinai, alam po ninyo yung mga keyword doon. Ang mga keyword po doon ay actually sa Exodus chapter 19 verse 5 po yun eh. If you. Yun po yung mga keyword doon. Kung gagawin nyo ito. Yun ang nais ng Diyos doon sa Lumang Tipan. Po? Pero dito po sa New Covenant na ibinigay, sabi po dito, in the New Covenant, the keywords are, I will. So, aren't you glad? Ito na po yung nais ng Diyos. Sabi niya, I will. Ilalagay ko ang aking mga salita sa inyong mga isip, isusulat ko sa inyong mga puso. Sa Lumang Tipan, isinulat po doon sa tablets, di ba? Doon sa bato, yung mga utos ng Diyos. At meron minsan pangyayari, na-delayed ng konti si Moses na bumaba. Actually, tapos na kasi yung yung commandment. Kaya lang nung pagbaba ni Moses, nainip yung mga tao, yung mga Israelites, nainip sila. Anong ginawa nila? Ayun, tama po. Di ho ba ginathered po nila yung kanilang mga jewelries? Lahat ng kanilang mga alahas, kinolekta nila. Tapos ibinigay kay Aaron at anong kinalabasan? Nakagawa po sila ng guyang ginto. Ganon sila kadaling makalimot sa Diyos. Ganoon po sila ka-stubborn. Ganoon sila katigas ang puso. Sa sandali lang, na-delayed lang ng konti, ay nakalimutan na nila, hindi nila alam, bababa pa ba si Moses o baka wala na. Kaya, Aaron, gagawan mo naman kami ng ginto ng Diyos na aming sasambahin. So, ganun po sila.
Kaya alam po ninyo, nagalit si Moses, ibinato po niya yung tablet na ito at itinunaw. Ito po'y pinainom sa mga Hudyo. Pinainom sa kanila yung Diyos nila. Okay, so, ang maganda nito, sabi po, ngayon hindi na if you, hindi na ganoon. Ang sabi na ng Diyos, I will put my laws in their minds and write them on their hearts. And then, I will be their God. Ako ang magiging Diyos ninyo. And they will be my people. They will all know me. I will forgive their wickedness. And I will remember their sins no more. So, kakalimutan na ng Diyos ang ating mga kasalanan. So, salamat po dahil kung tayo po ay parang parang nagda-doubt tayo, parang isip natin, Panginoon, napakalaki ng kasalanan ko. It seems that I cannot follow you. It seems that kulang yung mga ginawa mo sa akin doon sa krus. Kulang yung mga sakripisyo na inihandog mo para sa akin. So, hindi po, sabi po ng Diyos, I will forgive your sins and I will remember this no more. Hindi ko na aalalahanin pa ang mga kasalanang ito. So, purihin po ang Diyos sa umagang ito. Tayo po ay magpasalamat sa Kanya sapagkat yung mga katotohanan na ito, actually 3 lamang po yung points na naibigay ko, yung the superiority of its sanctuary, the superiority of its sacrifice, and then the superiority of the covenant of God with us. So dito ay we will come up na pasalamatan natin ang Diyos sapagkat lahat ng ito ay ini-offer na po niya sa atin, freely given to us. God has freely saved us. All we have to do is to surrender our life to God, acknowledge that we have sinned against Him, and now we are ready to follow His footsteps. So tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa mga katotohanan, Lord, na yung covenant na ibinigay mo sa amin is superior, better, and even the sacrifices you have done on the cross and yung pagiging high priest mo, Panginoon, ipinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito sapagkat sabi po sa iyong mga salita, ikaw po ang aming tagapamagitan sa Diyos at tao. Na minsanan na inihandog mo ang iyong sarili, inihandog mo ang iyong buhay sa katubusan po ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa. We do acknowledge, Lord, all your sacrifices and even your life na ini-offer mo para sa amin. Dapat, Lord, hatol ang ibibigay sa amin, judgment. Dapat galit ng Ama, galit ng Diyos ang aming tatanggapin. Subalit, dahil sa iyong kahabagan, sa iyong mayamang pag-ibig sa amin, inako mo po ang mga bagay na ito na dapat kami ang makakaranas. Inako mo po ang lahat ng ito sapagkat labis ang pag-ibig niyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Now, we could serve you with our boldness, Lord, na we
can approach the throne of grace, the throne of God, Panginoon, na hindi na po kami nag-aatubili pa na baka nagagalit ka. Hindi, dahil ikaw ay Diyos ng kabanalan, Diyos ng righteousness, kung kaya't yung righteousness ng aming Panginoon ay inilagay sa amin at ito ang yung nakikita ngayon. Maraming salamat, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Kami, Panginoon, ay patuloy na nagtitiwala. Patuloy na umaasa sa iyo, Lord, na ano man po yung mga dinadanas ng mga kapatid po namin, meron man po silang mga pinagdadaanan sa mga panahong ito, alam mo po ito, Panginoon. At kasama mo po ang bawat isa. Salamat, Panginoon Diyos, dahil yung mga katotohanan ito ay sapat na, Panginoon, upang kami magpatuloy, upang malagpasan po namin ang mga dinaranas namin ito, sapagkat yung mga katotohanan ito, nasabi mo na ikaw ay sumasa amin. Ikaw ay kasama ng bawat isa. Kaya dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga pangako mo, sa yung covenant sa amin, na ikaw ang aming magiging Diyos at iyon ang kilalimutan ang lahat ng aming mga kasalanan sapagkat nakita mo ang kabanalan ni Kristo sa buhay ng iyong mga anak. Purihin ang iyong pangalan. Pagpalain niyo po ang mga anak mo. Sa buong linggong ito, dakilang Diyos, dinadalangin po namin ang pagsubaybay niyo po sa bawat isa. Samahan niyo po ang bawat anak mo na magpupunta sa kanilang trabaho, sa schools, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga profession. Samahan niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Ang iyong presensya ay patuloy na sa kanila. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng anak, ang presensya ng banal na Espiritu, ang sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat po'y magsabi ng Amen. Magandang tanghali po sa bawat isa. Let's remain. Bago po tayo mag-proceed sa ating life group this Sunday, we would have our second and special offering. So, ginagawa po natin ito every month. At kung maalala po ninyo, nabili na po ng church yung lote sa kabila. At ang goal po is mabayaran na po lahat ng mga nagpahiram. And so, may mga ibang expenses din po tayo, especially pag may mga events. Or lalo na po kapag may mga kapatiran po tayong may sakit or nasa hospital, at doon po kinukuha yung budget na yon. So we are asking na makibahagi din po kayo dito nang sa gayon po ay may extra pong budget ang church at yung goal po natin ay magtuloy-tuloy. Yung prayer po natin for the extended lot ay hindi po maantala. At let's pray. Panginoon Diyos, muli kami nagpapasalamat at pinupuri ka namin sa umagang ito. Kami ay nagagalak, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong presensya, sa buhay namin, at dinadalangin namin na ang aming mga napakinggan ay aming may sa pamuhay at maibahagi, Panginoon, lalo na mamaya sa life group. Lord, dinadalangin din po namin ang pangalawang kaloob na kung saan ang bawat isa ay maaring makibahagi sa inyong gawain, Panginoon, upang matugunan ang mga emergency expenses or events na maaaring makatulong ang church sa mga kapatiran o sa mga gawain, Panginoon, sa taong ito. Nadalangin po namin na pagpalain niyo po ang mga magbibigay at kayo po ang tumugon ng kanilang mga pangangailangan as you have said in your word that according to your riches in Christ Jesus. All this we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen.